Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong Facebook reel posted by Inday in the Netherlands. Good news po ito. Tuwan-tuwa si Tatay Digong, high moral sa pangyayaring ito. In-interview itong isa sa mga apo niya, anak ata ito ni Congressman Pulong Duterte. I'm not sure sa pangalan niya, Rigo ba? Nagbisita kay Tatay Digong at may ibinalita siya kay Tatay Digong yung nangyari sa ASEAN. Tuwan-tuwa daw si Tatay Digong sa na-flash na pictures niya doon sa ASEAN nasupalpal na paya si PBBM. Okay, pakinggan natin. Nagstorya lang ni ako gi-share siya ha tong niadtogod si BBM sa ASEAN niya ang mga picture niya ni gawas. Saya pa lang inyong usapan. Katawan. Katawa siya. Lagi mong pinasasaya siya ka araw-araw. May bunit na si tatay sa? Nana. Okay. Bonit. Nagstorya lang ni ako gi-share siya ha tong niadtogod si BBM sa ASEAN niya ang mga picture niya ni gawas. Saya pa lang inyong usapan. Katawan. Dapat lagi mong pinasasaya siya ka araw-araw. May bunit na si tatay sa? Nana. Okay. Okay, so napakaganda itong ginagawa ng Duterte family, ano? Palaging may member sa pamilya nila na nakatutok nandyan palagi sa Netherlands, The Hague, para salinsinan sila sa pagbisita. So, ibig sabihin, hindi masyadong malungkot si Tatay Digong kasi nga, kung hindi man araw-araw, at least hindi masiro ang dalaw niya sa isang linggo. So, dito mo makikita kung gaano kasolid na pamilya itong Duterte family. Kasi kung ganyan sila kalakas sa kanilang pamilya, yung pagmamahalan nila, mag-translate yan sa buong bansa. Tingnan mo, di ba ang tawag natin sa kanya, tatay. I don't know kung sino ang nagsimula ng tawag sa kanya na tatay. And, totoo, na nung presidente siya is talagang, he served as father of the Filipino nation. Kaya sumabay na rin ako sa tawag sa kanya na Tatay Digong. So, he is a family man. The best president we ever had, the best father. Kaya, kahit hindi natin kadugo o kamag-anak, maraming Pilipino ngayon na sumusuporta sa kanila na they consider him as the father of the Filipino nation. So, yan. Ganyan po kasulid ang pamilyang Duterte. Mapagmahal sa isa't isa. Okay, so, ayan. Balita. Nako, I'm sure na yung spirito niya, nung nalaman niya yung ganon. Pero kahit nga ako, halos hindi ako makapaniwala na, what? Sabi ko, dapat sana ang iflinas doon si BBM. Kasi nga, yung okasyon is, umakyat siya sa stage para i-turn over na sa kanya ang chairmanship ng ASEAN Summit 2026. Bakit? I don't know, anong naisip nitong host, taga Malaysia, bakit nila naisipan na ang ipakitang litrato ay si PRRD? I don't know kung natanong na ba ng mga mainstream media reporters kay Auntie Claire, ano kaya ang isasagot? Anong isasagot ni Auntie Claire pag tanungin niya, bakit? Anong reaksyon ng Pangulo sa nangyari na hindi picture niya ang ipinakita kundi si PRRD? Baliwala yan sa Pangulo. Hindi niya iniintindihan. Basta ang kanya, trabaho lang at tinanggap lang yung chairmanship. Yung litrato na yun, it does not mean anything.
Ganon yung nakikita kong irason ni Auntie Claire pag tanongin siya. But to me, and to millions of Filipinos, nakakatuwa po. It means ASEAN or Malaysia for that matter, nandun pa rin yung respeto nila, yung tiwala nila, yung whatsoever. They recognize Tatay Digong as a real leader of the Filipino nation. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nakakatuwa po. Alam ng mga different countries, lalo na itong ASEAN, kung ano talaga ang nagawa ni Tatay Digong nung panahon niya. Yung kultura natin ng mga Asians, na basta yung may edad na, example, 80 years old na si Tatay Digong, we put so much value and respect to our elders. Hindi natin pababayaan ang ating mga lolo, lola, mga ganyan. Iba ang ginawa ng administrasyong ito eh. 80 years old na, kinidnap, pinakulong pa doon sa just because of politics. I'm sure, itong mga ordinaryong tao nga sa may nabasa kong comments nung March pa ito, anong kasagsagan yung mayroong OFW sa Qatar, Doha, Qatar, yes. Sabi niya, nakakaya. Hiyang-hiya ako sa aking mga katrabaho dito sa Qatar dahil ang mga katrabaho kong taga-ibang lahi, sinisingil na ako para bang nagagalit. Yung mga ibang lahi, what did you do to your president? He's a good president. Why did you surrender him in The Hague, Netherlands? Mga ganun daw. So, hindi makasagot yung OFW. Sa Japan, meron akong video na nakita isang Japanese vlogger. To some Japanese, they consider Tatay Digong natin as a samurai. Ano yung samurai? To them, a samurai is a warrior who is willing to sacrifice himself for the betterment of the people. Ganon. Kaya samurai ang tingin ng ibang Japanese sa ating Tatay Digong at nakakatuwa nga naman. And salamat sa suporta natin, suporta ninyo sa ating Tatay Digong. Patuloy natin ang pagdarasal sa Duterte family. Ang aking dasal is mabubuhay siya, makakabalik siya dito sa Pilipinas in time sa 2028 pag naging presidente na si BP Inday Sara.